Hi mga ka-Shopee sellers, I'm CJ Altonaga, your accountant. So, I will be teaching naman ngayon yung 1701Q, second quarter na tayo, no? So, for ano naman to, graduated, itemized. Yung mga nag 8%, tsaka yung mga mix, nag-upload na ako. Then, this is for newly registered sellers, registered between April 1 to June 30. So, disclaimer, this is your guide only, not your actual filing. So, guide lang to. Bahala kayo kung anong gagawin nyo dun sa second quarter 1701Q. Responsibility nyo yun. So, for graduated tax rates, ang napinili with itemized deduction. For sole proprietor and mixed income earner na to kasi parehas lang naman sila ng rate na ginagamit. So, ito ay for newly registered seller. So, topic is for non-VAT registered person. So, ito yung ating COR again. Kapag meron kayong ganito, 1701Q, need natin mag-file ng ating 1701Q every quarter. So, quarterly siya. So, first quarter, ang due date, kasi ang filing frequency is quarterly. Ang due date niya is, ito, kapag first quarter is May 15. So, ang first quarter natin, which is composed of January, February, and March. January, February, March, ang due date niya is on or before May 15. So, tapos na yan. So, kung hindi kayo nakapag-register between January, February, and March, so, hindi kayo required na magpasa ng first quarter. So, second quarter, ito yung para sa inyo, mga nag-register ng April, May, and June. So, ang due date natin is on or before August 16. Of August 15. So, ang third quarter naman natin is July, August, September. Due date natin is on November 15. So, ito yung 3 months, 3 months, yan, mga quarter din. Ang ano niya is, ito, mga due date. So, ayan. So, ano ang formula natin for ating graduated income tax rate? So, una muna is yung sales. Less natin yung cost of sales. So, ang nakalagay dyan, applicable only if availing itemized deduction. So, dahil itemized nga yung pipiliin natin, meron yan siya dyan. So, equals sales less cost of sales is the gross income from operation. So, i-discuss ko to, yung mga cost of sales na yan, mamaya. So, less allowable deductions. Ayan. Ano ang allowable deduction natin? Meron tayong total allowable itemized or hindi yan sinabing and or OSD. So, dito muna tayo sa ating total allowable itemized deduction. So, etong dalawa pwede nating i-claim kung sakaling nag-itemized deduction tayo. So, sales less cost of sales equals gross income less allowable deduction is the net income natin for the quarter. So, for the quarter yung hinahanap natin. So, since wala na kaka-register lang natin, hindi na to malalagyan. Dahil kare-register lang natin. So, zero talaga siya. So, ito, other non-operating incomes, kunyari, affiliate kayo. Ingay ng mga aso, sorry. Kunyari is affiliate kayo. So, ayan, no? Kunyari is, ano ba yung mga non-operating income? Affiliate, pwede yan dyan. Or kung meron pa kayong iba't ibang other operating income na hindi kasama dito sa ating sales natin as yung business natin. So, add yun. Tapos, makakarating tayo sa total taxable to date. So, ibig sabihin, for the 2 quarters. Since kara-register lang natin is for the first quarter. For the 1 quarter pa lang. 1 quarter. So, ang tax due natin is based dun sa applicable tax rate based on the tax table. So, ano yung tax table? So, ito yung tax table. So, applicable from year 2023. So, source natin dyan, CBAR. Then, ito, para kay Pinoy Money Talk, yung itong illustration na to. So, kapag 250 and below, 0%. Pag 250, above 250,
400 is 15% in excess of 250. So, huwag nyo nang masyadong alalahanin to kasi automatic na siya dun sa ating EBAR forms. So, hindi na natin masyadong i-discuss kasi automatic yung computation niya sa EBAR forms. So, ano nga ba yung sales? Revenue, receipts, fees. Yan. Net of sales, returns, and allowances. So, ayan ay yung total total product subtotal natin from date of registration to June 30. From date of registration to June 30. So, sample natin, COR is dated May 24. So, ang sales na kukunin natin is May 24 to June 30. So, ganun siya. Sample. So, kung nag-register man kayo June 15, so June 15 to 30. Yun yung required. Pero, nakadepende sa inyo kung gusto nyo i-report din nyo, April natin. So, yan. Sales declared in 2551Q. Second quarter should be the same as sales natin ng 1701Q second quarter. So, ito yon. Syempre, graduated itemize yung pinili natin. Syempre, dapat nagpasa tayo ng 2551Q. Kung ano yung nakalagay na sales dyan, kung ano yung nakalagay dito, na sales natin dito, is yun din yung ilalagay natin na sales sa ating 1701Q. Okay? Yan. So, ganyan, no? So, kung gusto nyong makita naman yung 2551Q, kung paano siya kinuha, punta lang kayo dun sa video ka na 2551Q. So, ito naman yung cost of sales. Ano nga ba yung cost of sales? So, ito yung cost involved indirectly, yung direct na magpo-produce ng goods that you actually sell. So, ito yung mga puhunan natin, pinuhunan natin. So, sample, you are selling a customized shirt. Customized shirt siya na printed, ganyan. The shirt costs 50 pesos and you sell them at 100 pesos kasi mga ginagamit ka pa. So, 50 pesos is the cost of sale niya. So, ang puhunan natin is 50 pesos. So, puhunan, 50 pesos. So, yun yung cost of sales natin. So, sample scenario tayo. So, May 1, you purchase or bumili ka ng 100 pieces na shirts amounting to 50 pesos each. So, total of 5,000 pesos. So, tama ba? Tama yan. So, during May and June, you sold 80 pieces ng shirts at the price of 100 pesos each. So, total of 8,000. So, question. How much is the cost of sales? So, ang cost of sale natin is 80 pieces times 50 pesos. Kasi yung 50 pesos lang yung puhunan natin for each piece of the shirt. So, 4,000 pesos ang ilalagay natin as yung puhunan natin or yung the cost of sales natin. So, ito yung cost of sales natin. So, therefore, sales natin is 8,000 less cost of sales, puhunan, yung kita na, ito yung sales natin, less yung puhunan natin is yung total na kita natin is 4,000. So, ganun siya. So, ang cost of sales is puhunan siya dun sa specific na product. So, ano-ano naman yung mga allowable itemized deduction natin? So, ang allowable itemized deduction natin is yung online platform charges. Yung mga allowable itemized deduction natin is may mga resibo. Pwede naman siya, ayan, sabihin natin may resibo. So, online platform charges, sabihin niya, may resibo ba to? So, meron siyang resibo, dun siya makikita sa ating sa ilalim ng ating income statement. So, ito siya. Kung ano yung lumabas dyan, yun yung pwede mong i-claim as your Shopee, as your online platform charges. So, internet expenses, may mga bill ka naman yan. Percentage tax payment. So, ito yung 2551Q mo. 2551Q. So, ito yun. So, ito siya. Yang for 303 na binayaran mo for the second quarter. So, other local
Lash BIR tax expenses. So, meron tayong binabayaran na yung local, ano natin, yung, kunyari, nagpa-mayor's permit tayo, binayaran natin yung pagpapagawa ng resibo, yun. Pwede natin siyang ilagay sa itemized deduction natin. So, packaging expenses, syempre, kung ano-ano pa. Tapos ito, transportation expense, pwede naman siyang walang resibo, basta substantiated. Kunyari, hindi naman sobrang laki. Yung limited lang. Pero, kumbaga, substantiated, may from to, paano yung ano yung sinakyan mo, bakit walang resibo, ganun siya. So, kailangan may ganun siya. So, miscellaneous expenses, kung ano-anong kailangan para sa business mo. Again, para sa business mo siya. So, syempre, kailangan natin mag-download and install the EBIR forms offline para makapag-submit tayo online ng mga forms. Hindi na tayo pupunta sa mga RDO para every quarter naka-online na lang tayo. So, paano siya? Meron akong video noon, how to download and install EBIR forms offline. So, scan nyo na lang to para mapunta kayo dun sa yun, sa ano na yun. So, again, ang ating offline EBIR forms, ganito siya. Tapos, lagi ka dapat, itong version na to, lagi dapat updated. Okay. So, ano ang pipiliin mo? Ito ulit na 1701Q V 2018. Remember ha, may V 2018 yung ating form. Tapos, pag nalagyan mo na yan, details lang naman yan. Details mo yan. Nasa COR yan. Explain ko na din yan dun sa isang video. So, if you fill up mo lang, click fill up. So, yan. Mapupunta ka dyan. No? So, ano mo lang for the year 2024, for the second quarter, kasi nasa second quarter na tayo. Hindi siya, no dito ha. Hindi tayo amended return. So, for sole proprietor, ang ilalagay mo ay single proprietor, then business income, graduated, income tax rate. Tapos yan. Tapos, ang lalagay mo lang dyan is itong sa item 16, graduated. Yan. Tapos, itemized deduction. Yan. Yan yung mga mahalagang i-click natin sa ating 1701Q sa first page. So, kapag mixed income earner, again, yung kanina is sold, ito ay mixed income earners. Same lang, 2024, second quarter, tapos no. Then, single proprietor, pero ang nakalagay dyan is mixed income graduated. Tapos, dito sa 16, same naman siya na graduated tax and itemized deduction. Okay? So, ganun lang. So, dito, nag-pre-compute na ako. Ito ay for ating second quarter. So, paano nakuha yung sales? Ito ay galing sa ating 2551Q. Ito ay galing sa ating 2551Q. Ito din, galing sa ating 2551Q. Ito, cost of sale, puhunan. Ito, may tax invoice, may bill, may mga resibo ka, meron kang substantiation yan, kung ano-ano mga resibo. Okay. So, from sales natin, less cost of sales, 57. Tapos, may mga other tayong allowable na itemized. So, hindi lang limited dito yung ating expenses. Kung marami pa kayong expenses related sa business nyo, again, related sa business, is pwede nyo ilagay. Basta may substantiation and merong ORs. So, ang net income natin for the quarter is 25,233. So, yan yung pinakakita natin for the quarter. So, sa page 2, paano natin siya ilalagay sa page 2? So, sa page 2, ganyan lang siya. Ito, sa sales, 143. Tapos, yung puhunan natin is 86. Yan lang naman siya. Tapos, yan. Kaya gray area yan is automatic siyang nag-compute. So, ito, hindi iniisa-isa yung ating allowable itemized deduction. So, kailangan ilalagay lang natin siya ng isang buo. Kaya, ginanon ko lang siya.
pinakita ko lang kung anong mga allowable, itemize natin para mapakita kung saan galing itong 32,000. So, automatic siya, pati yan. Since below 250,000 ang ating income, zero ang ating magiging kinalabasan dyan. So, wala pa naman tayo neto kasi first new sellers tayo. Yan. So, ganyan lang siya. So, pagkatapos mo niyan, since wala ka namang babayaran or kung meron man, pwede mo namang bayaran. So, pupunta ulit tayo sa page 1. Tapos, since wala ito, pero kung may tax due yan, magkakaroon niya ng tax due. Tapos, i-click mo lang yung validate. Pagka-click ng validate, pero kapag nag-error, pupuntahan mo lang yung error na sinasabi nung page, nung pop-up, then, lalagyan mo lang yung details. Then, isa-submit, final copy mo na siya. Pagkatapos ng validate, submit final copy, then, hihintay ka na ng ganitong confirmation kay BIR. Kung may payment, i-payment mo sa mga e-payment channels or sa banks natin, accredited banks. Laging tatandaan na yung RDO dapat is accredited yung bank na yun. So, Reminder, file and pay 1701Q second quarter on time, which is on or before August 15, 2024. Yun lang. Thank you and God bless. Kung nakatulong po ako sa'yo, please like, share, and subscribe. Please watch the ads command. YouTube channel natin is Alt+F Travel. So, next time naman yung ating mga nakaregister nung first quarter. Thank you. God bless.